ang Panginoon. Salamat po sa kanyang biyaya sa atin sa umaga po na ito. Tayo po ay magbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Pero bago po yun, tayo po muna ay saglit na umawit. Sabi niyo sa awit, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Katulad ng sabi sa inyo pong mga awit, likhaan nyo kami, Panginoon, ng malinis na puso, ng busilak na puso. At muli nyo po, Panginoon, bigyang kalakasan, Panginoon, kagalakan ng inyo pong mga anak. Muli nyo ipaalala sa amin, Panginoon, na inyo pong pagliligtas. Salamat po, Panginoon, sa araw po na ito, na kami sa maikling oras, Panginoon, ay makapagbulay-bulay ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami at samahan niyo po kami. Kaya po kumilos sa akin pong kalagitnaan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Aral po tayo ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Salmo chapter 89. Salmo chapter 89 po.
Basahin po muna natin yung simula. Verse 1 to 3. Ito pong Psalm chapter 89. Ang title po niya ay Ang Kasunduan ng Diyos kay David. Excuse me po. Panginoon, naawit ako. Aawitin ko ang tungkol sa inyong tapat na pag-ibig magpakailanman. Iayag ko sa lahat ng salinlahi ang inyong katapatan. Ipapahayag ko na matatag ang inyong walang hanggang pag-ibig at mananatili gaya ng kalangitan. Sa verse 3 ang sabi po, at inyong sinabi, gumawa ako ng kasunduan sa aking lingkod na si David, na aking pinili upang maging hari, at ito ang ipinangako ko sa kanya. Ang bawat hari ng Israel ay manggagaling sa iyong lahi, at ang iyong kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito pong Psalm chapter 89. Makikita po natin dito yung katapatan ng Panginoon. Makikita po natin po dito yung parang sinasalamin po nito yung para itong prophetical chapter na nagpapakita ng pagpili ng Panginoon kay David at sa kanya pong magiging lahi o sa atin pong Panginoong Jesus. So dito sa verse 1 makikita po natin yung tapat na pag-ibig ng Panginoon ay magpakailanman, no? That God is faithful. Ano man yung mga sitwasyon po natin po ngayon, saan man po tayo ngayon nakatayo, ano man yung atin pong mga pinagdadaanan, pinapaalala sa atin po ng salita ng Diyos na ng Diyos po ay tapat. At dalangin ko sa Panginoon na patuloy maranasan ng bawat isa yung katapatan po niya. Sabi dito, ipapahayag ko, matatag nyo, ang matatag, ang inyong matatag ang inyong walang hanggang pag-ibig. No? Sa verse 3, gumawa ako ng kasunduan sa aking lingkod na si David. Sa English po niya na covenant to my servant David, na aking pinili upang maging hari. Okay? Nakita po natin dito yung pagpili ng Panginoon kay Haring David, na yung kanya daw pong kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. May mga verses po sa Bible na katulad po nito. Dito makikita natin po yan una dito sa Lucas chapter 1. Ito din po ay binanggit na hula sa atin pong Panginoong Jesus. Hindi pa siya pinapanganak. Ito yung sinasabi sa kanya. Sabi dito sa Lucas chapter 1 verse 30 na lang po muna tayo magsimula. Sabi dito, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag ka matakot Maria dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak na isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ipinapakita ng mga salita po na ito na ang tinutukoy po doon, no, ay hindi lang si David. No, nagpaparallel prophecy siya na tungkol sa atin pong Panginoon. Sabi dito, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Okay? So, yung pangako, yung trono, yung pagkatawag ni Haring David ay ipapasa, ibibigay sa ating pong Panginoon. Verse 33, maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Katulad din nung sinabi po doon sa Psalms chapter 89. Sabi dito, maghahari siya sa lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Yung paghahari ng ating Panginoon ay walang katapusan. Napakaganda. Makita na nagiging tapat ang Diyos sa kanya pong mga salita. No, na ang ating Panginoong Jesus ay katuparan ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod.
Makikita po natin balik po tayo sa Psalms chapter 89. Verse 19 naman po tayo. Yan lang natin po na tayo makapagbasa ng salita ng Diyos. Sabi dito po, simulan ko po muna sa 89 verse 18, Panginoon, banal na Diyos sa Israel, ikaw ang naghirang sa hari na sa amin ay nagtatanggol. Noon, nagsalita kayo sa inyong tapat na lingkod sa pamagitan ng pangitain. Sinabi nyo, may hinubog akong isang mandirigma, pinili ko siya mula sa karaniwang tao at ginawang hari. Merong pinapakita dito po na pinili ng Panginoon isang mandirigma. Pagka nakita po natin yan sa verse 20, sabi diyan, si David na aking lingkod ang pinili kong hari sa pamagitan ng pagpahid sa kanya ng banal na langis. Anointed him, sabi, anointed him. Ang Messiah, ang tawag din po sa kanya ay anointed one. Babalikan natin po yung na yan po. Magbabasa po tayo muna dito sa Genesis chapter 22. Pinapakita lang na kahit mula pa nung kay Abraham, may pangakong isa na darating. Verse 18, sabi dito, sa pamamagitan ng iyong lahi, offspring, hindi offsprings, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumusunod ka sa akin. Ang tinutukoy din po dyan na niliwanag po yan sa atin sa New Testament ni Pablo na ang ating Panginoong pong Jesus ang tinutukoy po dyan sa Galatians chapter 3. Sabi dito bumalik po ako sa Salmo 89. Sabi, may hinubog akong isang mandirigma, pinili ko siya mula sa karaniwang tao at ginawang hari. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 14, makikita naman po natin dito ang patungkol sa atin pong Panginoong Jesus. 2 Samuel chapter 7 verse 14. Atras tayo po na isa po. Tayo po dito. Atras tayo. Punta tayo po dito sa 11. Sabi, mula nang maglagay ako ng pinuno sa mga mamayan kong Israelita, magiging mapayapa ang paghahari mo at wala nang kalaban nasasalakay sa iyo. Ako ang Panginoon na nagsasabi sa iyo na hindi mawawalan ng maghaharing galing sa angkan mo. Si David po ang tinutukoy. Kapag namatay ka at inilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo. Tinutukoy po dito ating Panginoong Jesus. At patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan, at titiyakin ko, ang kanyang angkan ay maghahari magpakailanman. Kung iisipin po natin, parang si Solomon yung tinutukoy. No? Parang si Solomon yung tinutukoy. Pero totoo po yun, nagiging parallel po siya. Si Solomon yung tinutukoy, pero si Kristo din ang tinutukoy. Kasi makikita po natin na yung mga hula at mga pangyayari ng Old Testament ay sumasalamin sa mangyayari sa inaharap sa buhay ng ating Panginoong Jesus. No, kaya yung buhay ni Jesus or the New Testament is Old Testament being revealed to us. Sabi po dito sa verse 14, kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Bumabalik na ulit doon tungkol kay Solomon.
Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ganon din ang paghahari ng iyong angkan. Okay. Nagiging maliwanag po sa atin yung paghahari magpakailanman. Balik po tayo ulit dito sa Salmo chapter 89. Punta natin po yung verse 27. Uulit na naman po, sabi, ituturing ko siyang anak. Sabi sa Samuel, kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Dito naman po sa Salmo 89, verse 27, ituturing ko siyang panganay kong anak. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari. Nasa verse 27 po, na Salmo 89, sabi po dito, ituturing ko siyang panganay kong anak. Makikita po natin yan sa Romans chapter 8. Ang Panginoon bilang panganay. Sabi dito, sapagkat chapter 8 verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila itinalagan niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Wow! Purihin ng Panginoon. Ikita natin po na nagtutugma-tugma yung mga verses po natin pong binabasa. Sa verse 35 ng Salmo 89 naman po, sabi dito, nangako kay David dahil sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling. Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang lahi, magpakailanman gaya ng araw. At magpapatuloy ito magpakailanman, katulad ng buwan ay tinuturing na tapat na saksi ng kalangitan. Kaya lang po, merong biglang turn dito po sa Salmo, verse 89, na para bang nakalimutan ng Panginoon yung kanyang pangako. Ito makikita po natin temporarily, no, itinakwil ng Diyos yung kanyang covenant, no, kaya mababasa natin, sinabi ng Panginoon, na makuha mo ko, bakit mo ko pinabayaan? Naranasan ng Panginoon, parang natalikuran siya ng Diyos para maibalik ito muli permanently. Dumating yung parang punto na parang may mga masamang nangyayari. Sabi dito sa 39, binawi niyo ang kasunduan sa inyong lingkod at kinuha sa kanyang kapangyarihan bilang hari. Verse 41, kaya lahat ng dumadaan sa kanyang kaharian ay nananamantala, pinagsasamsam ang mga kagamitan sa lungsod at pinagtawanan siya ng katabing bansa. Pinagtagumpay niyo ang kanyang mga kaaway at pinasaya silang lahat. Minalang kabuluhan niyo ang kanyang mga sandata at pinatalo siya sa kalaban. Ipinapakita po dito yung hirap na dinanas po ng lingkod ng Diyos, ni David at ng ating Panginoon. Minakasan niyo ang kanyang katanyagan pati ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Temporarily. Dahil dito ay nagmukha siyang matanda sa bata niyang edad. Inilagay niyo siya sa kahihiyan. Makikita po natin dito po na yung mga hari, yung hari at yung covenant ng Panginoon ay nagkaroon ng parang parang pahinga o break o pause. Para bang biglang nakalimutan ng Diyos yung kanya pong covenant. Sabi dito sa verse 51, ang mga kaaway niyo, Panginoon, ang siyang kumukutya sa pinili niyong hari, saan man siya magpunta.
Pero sa verse 52, purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen. May continuation po kasi yun. Yung nangyaring parang masama. Parang nakalimutan ng Panginoon yung kanyang pagkatawag, yung anointing na ibinigay niya sa angkan ni David. Sa Lucas chapter 23, kita natin ang Panginoong Jesus nakapako sa krus. Naurasan mo. Lucas chapter 23, ang Panginoong Jesus nakapako po sa krus. Verse 42. Pero bago po yan, ba't kaya ganun? Lagi ako umaatras eh. Nasusulat ko po kasi yung main eh. Atrasan natin. Verse 39 po tayo. Sabi, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba't ikaw ang Kristo? Hindi ba't ikaw yung pinahiran? Hindi ba't ikaw yung Mesyas? Hindi ba't ikaw yung anointed one? Hindi ba't ikaw anak ni David? Hindi ba't ikaw yung tinawag ng Diyos? Di ba ikaw anak ng Diyos ka? Iligtas mo sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi yan, ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Kasi nga naman, nakapako ka na sa krus, ganyan pa ang attitude mo. Hindi ka ba nakokonbikta na ganyan pa ang iyong gusto mo pang maligtas kahit na you are found guilty. Yun yung gusto sabihin ko dito eh. Ikaw dapat ka na ipako eh. Nag-iisip ka pa na maligtas sa kamatayan. You deserve this punishment. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dahil mong ginawang mali. Sabi niya dun sa kasama niya nakapako. Verse 41. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito, walang ginawang masama. Dito natin makikita yung faith niya sa sinless Jesus. Sa righteousness of Jesus Christ. The holiness of Jesus Christ. May itong tao na to, wala itong ginawang masama. Hindi natin siya nahuli na pumatay o nagnakaw. Walang akusasyon sa kanya patungkol sa paikipag-away o kaguluhan na, hindi siya nagwewelga. Nangaral lang siya, nagmamahal, nagtuturo. Marahil yun yung naiisip niya. Wala tong ginawang masama. At muli humarap siya sa Panginoon. At umarap siya sa Panginoon pagkatapos ay sinabi niya, Jesus! Alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Makikita po natin dito yung patuloy na pananampalataya niya sa Panginoong Jesus bilang hari magpakailanman. Alam ko may kaharian kayo. Nainiwala ko na kayo yon. Kahit nakapako ang Panginoon na para bang tinalikuran siya ng Diyos, may pananampalataya siya na ito ang kasama ko ngayon. May kaharian to. Maghahari ito, anak ni David. Ito ang may anointing. Ang pahid, ng katulad ng pahid na kay David. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yes, namatay ang Panginoong Jesus. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, hindi dahil sa natalo siya ng kanyang mga kaaway. Namatay ang ating Panginoong Jesus para iligtas yung kanyang bayan, yung kanyang mga anak, iligtas sa mga makasalanan. Para patunayan yung sinabi ng salita ng Diyos sa Psalms 89, na may pinili ako mandirigma na magtatanggol sa atin. Binigyan ko siya ng anointing. Pinahiran ko siya ng aking langis. Binigyan kapangyarihan ng banal na Espiritu.
At makikita po natin na matay siya sa krus, pero muli siya nabuhay at hindi na ulit mamamatay. Kahit na parang nag-shift yung kanyang ministry, na parang ano nangyari, bakit ganito? Yung leader po namin, pinaparusahan, ipapako sa krus, ano nangyari? Hindi nila naintindihan ng ginagawa ng Panginoon. Sabi sa verse 8, sa chapter 89, sabi nila doon, bakit parang nakalimutan ninyo ang pangako? Hindi nakalimutan. Inililigtas tayo ng ating pong hari mula sa ating mga kasalanan. At makikita natin yung biyaya ng Panginoon. Paano tayo makakasapi dito sa paghaharing magpakailanman ng ating Panginoon? By faith. By grace through faith. Parang ang iisipin mo, napaka-exclusive naman siguro ng paghahari niyan, kasi yung paghahari niya hanggang walang katapusan. Paano kaya makakapasok dyan? Magkano kaya entrance fee dyan? Believe in the Lord Jesus Christ. Confess your sins. Sabi, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo. Sabi na kung ipapayag mo na si Jesus ay Panginoon, na siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Salamat sa Panginoon. Dahil kabilang po tayo sa kaharian ng ating pong Panginoong Jesus. At dahil sa ating pananampalataya, tinalaga tayo ng Panginoong, ng Ama, na magharing kasama ng ating pong Panginoong Jesus. Pagkapatuloy natin pinag-aralan yung Book of Psalms, makikita po natin dyan maraming mga kwento po at mga awit na parang sumasalamin sa ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay meron pa isang verse, hindi ko na nabasa po hindi ko na nabuksan, nakalimutan ko, hindi ko ata nalista, na pararamihin yung lahi niya. Pararamihin yung lahi niya ng ating Panginoong Jesus. Sabihin, mula doon sa isa, kay David din ata binanggit ko yan, pararamihin ko yung lahi niya. Salamat sa Panginoong Jesus. Tayo ay bunga ng atin pong Panginoong Jesus. Malapit na rin ang Pasko at pwede rin natin maging tema na ipinanganak. Sabi na ni hari ng mga Hudyo. Pero hindi. Higit siya sa pagiging hari ng mga Hudyo. Siya ay hari ng mga hari. Siya ay Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay hari ng mundo. King of heavens and all the earth. Purihin ang Panginoon. Mananatili magpakailanman. Buhay magpakailanman ng ating Panginoong Jesus. At nagbibigay po ito ng kagalakan po sa atin na malaman natin na ating Panginoong pinagtitiwalaan ay makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang mga salita po ninyo ay nagpapatunay ng inyo pong katapatan sa amin. Sabi sa inyong mga salita, wala kayong sinabi na hindi nyo ginawa, Panginoon. Hindi kayo katulad ng tao na nagsisinungaling. Salamat po, Panginoon, dahil tinupad nyo po ang pangako po ninyo na ipapadala ninyo, Panginoon, isang haring maglilingkod sa amin, ang inyong anak, aming Panginoong Jesus. Na noon pa hiniula na, Panginoon, na maghihirap para sa aming mga kasalanan. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Sabi sa inyong mga salita, for the promises of God are yes and amen. Siguradong tutugunin ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon lahat ng kanyang pangako sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung pagdating po ninyo, Panginoong Jesus, ay kasagutan, Panginoon, sa lahat namin pong dalangin. Dahil ang pagdating po ninyo, Panginoon, ay nagdulot sa amin, Panginoon, ng katuwiran, ng kabanalan at kapatawaran, na kahit kailan walang sino man makakapagbayad. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil
Noong unang panahon pa, nakikipag-usap na po kayo, Panginoon, sa inyong mga lingkod para patunayan po sa amin na mayroong kaligtasan, Panginoon, na paparating. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa araw po na ito, kayong patuloy na kumilos sa inyo po mga anak, sa mga papasok sa trabaho, magbubukas ng kanilang negosyo, mga mag-aaral, Panginoon, mga magulang na nagbabantay sa kanilang mga anak. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na kumilos po sa kanila. Kayo ang patuloy na sumama po sa kanila, Panginoon. Nihiling ko po, Panginoon, ang pagkilos niyo po, Panginoon, sa lahat ng ministry, Panginoon. Sa mga anak po ninyo, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo, sa mga kapastoran. Patuloy po kayong kumilos, Panginoon. In the name of Jesus. Sa mga churches na nahihirapan, Panginoon, kayo patuloy na umabot, Panginoon, ng kanila po pangangailangan, ng aming pangangailangan, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, bilang hari po ninyo. Bilang kayo aming hari, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay nasa maayos po ninyong pangangalaga. Salamat po dahil kayo ang aming Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa mga church leaders po namin, Panginoon. Kayo po patuloy na kumilos po mula kay Pastor Joseph, mga district supervisors at mga teachers ng Bible School. Nihiling ko po ang pagkilos po ninyo, kalakasan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Igawan niyo po sa kanila. Pagpalain niyo po sila. Maging ang kanila po ang katawan, Panginoon. Patuloy niyo rin po, Panginoon. Buksan, Panginoon, ang inyo po mga salita, Panginoon. At kausapin po sila, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito aming pong dalangin na may pasalamat. Lahat na ito ay nalapit namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga po na ito, pagpalain po tayo ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti.